At ngayon nga pala mga kabunso ay akin nga palang pinuntahan ang Team Taekwondo ng San Pedro at San Pascual. Kaya naman medyo nakaka-excite talaga ang video na ito. Kaya tara, panoorin natin ang buong kwento. Pinuntahan ko na nga pala dito ang San Pascual Central School dahil dito nga pala sila nagtitraining. Bigla ko nga pala dito na-miss ang mga alaala dahil dito nga pala ko nag-aral simula kinder hanggang sa nagtapos ako ng elementary. Pagdating ko nga pala dito mga kabunso ay nag-umpisa na nga pala sila. At eto na nga yung inabutan ko, yung pinakamasarap sa training na to. Yung kailangan mong iunat ang dalawang paa mo habang tinitiis ang matinding sakit. Pero para sa mga bata ay basic lang to dahil malalambot pa ang kanilang mga buto. At para naman sa mga hindi kaya ay kailangan mo na dumaan sa matinding proseso. May nahuli nga pala ditong dumating at dahil nga sa patakaran nila na bawal mahuli ay makakatanggap ka talaga ng punishment. Meron nga din pala ditong mga baguhan kaya naman kailangan muna nilang dumaan sa basic para makuha ng mga baguhan lalo na ng mga bata. At dito nga pala mga kabunso ay nagpatuloy na sila sa kanilang training. Sa pamamagitan ng mga datihan ay sila ang nagsilbing modelo para sa mga baguhan. Kaya naman tinanong ko nga pala dito ang mga datihan kung paano sila magiging modelo sa mga baguhan. At eto nga ang naging sagot nila. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng tamang disiplina sa loob man o labas ng training hall. Sa pamamagitan sa pagrespeto sa mga baguhan, maging matyaga sa pagtuturo dahil minsan din akong naging baguhan. Sa pamamagitan ng paggawa ng tama may nakakita man o wala. Iba-iba dito ang mga nagtitraining pero karamihan ay mga bata. Katulad na nga lang ng isang ito na first day niya sa training na to. Kaya naman, tinanong ko nga pala dito ang kanilang instructor kung paano niya nga ba in-handle ang kanyang mga trainee dahil sa bukod sa merong mga bata ay iba-iba din ang behavior ng kanyang mga trainee. At eto nga ang naging sagot niya sa akin. Kailangan ng mahabang pasensya, sobrang habang pasensya dapat kasi iba-iba yung mga learners, iba-iba yung kanilang way. So, merong mga mabilis matuto, yung mga fast learners, average, slow. So, sa fast learners, hindi ako masyadong nahihirapan. Ganon din sa average. Doon sa slow, kasi challenge ako kung paano ba sila, or anong dapat na gawin para matuto sila. So, sometimes, one-on-one talaga para matuto. And then, yung mga marunong na, kasi minsan, they want their friends, magkakaibigan na sila sa team So, mas gusto nila yun, Kasi, syempre, ako iba naman. So, pag halimbawa, medyo natuto na sila, pero kulang pa rin, ako na yung nag-finish, yung nag-aayos ng mga movements, ng forms nila. Yun lang po. Nagtanong nga din ako dito sa isa sa mga learner kung bakit nga ba siya sumali dito sa Taekwondo at bakit mas pinili niya ang mag-training dito sa Taekwondo kaysa sa magbakasyon doon. Para mabawasan po ang pag-cellphone para hindi po ma-addict. Ma-addict sa cellphone. Ano po, mga online games. Okay, ano pa? Para may tutunan para pang self-defense po. Skills. Bata man o matanda ay hindi exempted sa punishment dahil dito sa kanila ay dinidevelop ang disiplina. Katulad na nga lang dito sa tatlong bata na to. Walang reklamo, walang arte, kusang tinanggap nila ang pagkakamali nila. Isa din sa napansin ko ay kung paano sila magrespeto sa bawat isa. Katulad na nga lang dito sa naaktuhan ko na nakunan ko ng video. Dahil sa tapos na ang kanilang training ay nauna na nga ako sa kanilang umuwi. Kaya hanggang dito lang muna ang aking kwento. At paki-comment na lang sa magiging reaksyon mo sa ating video. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo.